Hi, welcome back mga kabalitaan. Dito na naman ho tayo at nagbabalik mga kabalitaan. Meron ho tayong ipapakita ho sa inyo ngayon patungkol ho ito sa fake news mga kabalitaan. Para mabigyang linaw ho yung mga bangagers, vloggers, na nagpapakalat ho ng mga fake news at yung mga naninira ho sa mga vloggers ng mga DDS ay parang swak na swak ho ngayon ito sa topic ho natin ito ngayon mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell at of course share nyo na, like nyo na, mag-comment na rin ho kayo mga kabalitaan para ho tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At kung may mapapanood ho kayong mga tawag doon na ads ho sa ating video, ay huwag pong kalimutan, hayaan nyo na lang po yan na inyong mapapanood, huwag nyo pong i-skip dahil yan po ay nakakatulong sa atin mga kabalitaan. At bago tayo magbibigay sa ating intro, bago natin to ibubunal mga kabalitaan. Wow, ibubunal. Ay sa mga Bisaya diha mayong adlaw, labi na diha sa Cebu City, sa pamilya Tobias, si Mommy Rose at si Daddy Berting Tobias at itong si Tubi 1984 Tobias mga kabalitaan. Dagang salamat sa pagpaminaw. Sabi ni Tubi, napakasaya daw ni Mommy Rose at ni Daddy Berting pag sila ay kung kanilang mapapanood ho itong ating reaction video mga kabalitaan. At ito rin naman si Jornex 5274 at si Dennis Velasco at sino pa ba yung iba, no? Salamat. At bago pa po ang lahat, nakalimutan ko na naman, no? Papasalamatan ko lang muna pala itong si nagpakulay na naman ho pala kahapon, no? Talagang suking-suki ho tayo dito ni yung dyan sa may Berlin, no? Babasahin ko lang po. Pasensya, hindi ko pala sana ipapakita ko sana dito mga kabalitaan. Anyways, ito si Ma'am Gina Ray Das H8D. Siya po ay nagbigay ng 11.92 pounds. Pounds yata to kasi Berlin sa Europe, no? Europe, pounds yata yun. Okay. Hindi, mahina ako sa mga ganung klaseng pera, kung anong klaseng pera yan. Basta, 11.9 ang ibinigay ho ni Ma'am Gina Ray H8D. Sige po, maraming salamat. Hindi ko po may papakita ho dyan, pero nagpapasalamat ho tayo sa kanya. Next time po, pag may magbigay, i-ready na ho natin. Kasi biglaan lang itong pag-record natin. Kasi nakita ho natin tong programa sa News 5 na yung kanilang diskusyon ay patungkol ho mga kabalitaan sa fake news na marami hong mga naniniwala at ayon pa ho dito yung gumagawa ho ng fake news ay nagadepende po ho yon sa kanyang educational background. Sabi ko na nga ba si Mema questionable yung educational background ni Mema kaya walang humpay, walang takot na maninira ho. Personal na, kung na may personal na talaga mga kwento. Sabi niya, hanggang discussion lang daw. Argumentation lang yaw. Paano? Ba't parang yung ad hominem na sinasabi ay lagi namang nababanggit niya. Pero ayaw niyang aminin. Anyways, bago ho tayo magsisimula mga kabitaan, ulitin ko po, huwag niyo po i-skip yung ads dahil para ho sa inyong lingkod yan, pangkape ho natin mga kabalitaan. Kahit kulang sa tulog, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. At importante makapanghilamos lang, wala fresh na tayo titignan. Alright, so intro muna tayo mga kabalitaan. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, not it the, okay. It's, there's a, hindi, 1,000 pesos. Hindi, mukha akong bangag. Bangag. Alright, so tuloy-tuloy na ho tayo dito mga kabalitaan sa lahat ng mga bumabati ho sa atin ng magandang umaga, magandang gabi sa nauna pa natin mga pagbablog ay yun po, ganun din sa inyo, magandang araw, magandang gabi at welcome ho. Anyways, tutuloy na ho tayo dito sa usaping fake news dahil ito ay akma ho ito kay kay Mema Mema sabi.
Alright, so panoorin natin 'to si DJ Chacha mga kabalitaan. Education, gender, and age din yan. Especially, Oo. halimbawa, yung age, Oo. yung mga mas matatanda at Okay, saglit lang. Balik natin 'to sa pinaka-intro, no? Hindi pala natin 'to nasimulan. Sige, sige. Pinakauna. Alright, graphic pasok. kung anong type ba sila kabilang, no? So, pero yung pinaka-common dito na nakikita Kung bakit ang isang tao Yan, ay yan. mas Ito na, madaling ito na. maniwala sa fake news? napakagandang tanong kasi napakalapit na din ng eleksyon, no? Pero isa sa pinaka nakikita natin, pero syempre marami tayong mga factors kung bakit naapektuhan yung mismong tao, no? Hindi lang psychological kasi meron ding influence dito yung social, tsaka syempre yung mismong demographic kung anong type ba sila kabilang, no? So, pero yung pinaka-common dito na nakikita ko ay yung tinatawag nating motivated reasoning, no? Kapag meron kang motivated reasoning, yung bias mo, it always leads to yung conclusion. Kumbaga, kino-confirm mo yung bias mo dito sa nararamdaman mo or napupusuan mo. Kaya kung minsan, parang hindi mo na na-check kung ano yung mga factual. Pero syempre, ang hirap din naman na parang doon lang natin, no? Parang exclusively na titingnan na kaya naniniwala sila sa fake news. Pero kasi ang laki din ng role ng media, no? Kung mapapansin natin, ang dami natin nakikitang mga ads sa kalye, minsan sa radyo, naririnig natin, minsan kahit sa TV, na kung minsan, no, yung mismo mga tumatakbo, halimbawa, o kaya may mga fake news, no? Yung mga sa social media pa lamang, kapag paulit-ulit na nakikita ito ng tao, mas mataas din yung tsansa na mas naniniwala sila. Yung tinatawag na natin na familiarity. 'Di ba? So the more na you are exposed to misinformation, disinformation, minsan yung acceptance natin, yung level of acceptance increases. So kasama din yan sa nakikita din nating mga issues. Pero in terms of personality type, no, yung mga tao na napapansin natin na pwedeng highly agreeable sila, kumbaga in terms of their personality type, highly agreeable, mabilis silang mapaniwala, no, kung ano man ang naririnig nila, receptive sila. Yung mga tao naman din na pwedeng highly O, di ba? Sabi dito, yung mga taong mahilig o madaling kumbaga magpapaniwala agad sa fake news ay yun alam na this. Alam na this. Sino-sino ho sila mga kabalitaan. So, parang mabigat ho, parang may patama ho ito sa ating laging binabantayan ho na isang vlogger ng Bangagers mga kabalitaan. Parang tukmang-tukma ho itong topic ho nila. no, yung kanilang trait, no, mataas din yung chance na po pwedeng maging accepting sila sa kung ano man yung napapakinggan din nila. So may kinalaman din yun. Pero po pwedeng matimpla din naman yan syempre kapag meron kang educational background, 'di ba? Kapag nakapag-aral ka o kaya kahit papaano binibigyan mo ng chance yung sarili mo na makinig ka. Ano na? So binibigyan mo ng tsansa na makinig ka kahit sa tingin mo ay fake news at ikaw ay naniniwala at kailangan babalansehin. So ibig sabihin nun, nagadepende po pala yan sa educational background mga kabalitaan. So sa ginagawa ho ni Mema sabi ay base ho sa kanyang educational background mga kabalitaan. Kaya nagdadalawang isip nga ako o nagdududa rather, na baka siguro kulang na talaga to kasi nga yung reading comprehension niya ay napakakitid ho. Hindi makakaintindi sa simpleng announcement, simpleng pagpo-post, kung iyan ba ay blind item o may nasasangkot ba no ang pangalan, di ba? So, yung sa kanya ay talagang ibang-iba ho talaga mga kabalitaan. No doubt about it mga kabalitaan. Hindi ako nagkakamali, kaya lagi kong tinatanong ano ba, may natapos ka na ba sa paglalaba? Yun tama po yung sinabi ni Ma'am Rhea na Portuguese. Kasi nga, pag yung tao ay nakapag-aral man lang, at sabihin natin na siya ay para bagang hindi naging bias, at kahit bias ka pa naman, ay kung talagang iintindihin mo yung mga bagay-bagay, ay meron ho talagang espasyo sa utak mo na may mga pagtatanong din. Hindi lang yung bira ka ng bira, kung ano nakikita mo, ano nababasa sa script mo, ito pala yung script ko. Bira ka ng bira, di ba? Pag ganun, ito na naman yung script ko. Wala naman ng supporting documents, bira ka ng bira. Di po ba? Talagang makikita ho natin sa personality nitong si Mema. Kaya sabi na ng ilan sa aking mga subscribers na Sir Dan, Kuya Dan, Boss Dan, wag niyo nang patulan yan kasi
ano yan, hindi natin kalibil yan at walang silbi, walang kalaman-laman yung kanyang pagbablog. Pero sa tingin ho natin, alam niyo po kung bakit ho natin to binibigyan ng pansin. Kasi sakit niya ito eh. Nakakahawa ho yung sakit ni Mema. Marami hong nagpapaniwala ho dito. Ang sa atin lamang ho mga kabalitaan ay hindi ho natin papayagan na makahawa pa po siya ng ibang tao na undecided pa sa ngayon. Kasi nga, yung fake news ay talagang delikado yon sa mga undecided na mga individual kung saan ho sila papanig. Kaya nga dito sa usaping ito, dito natin maririnig yung sagot ng mga pagtatanong at mga suggestion ng ating mga subscribers kung bakit ho ba natin binibigyan ito talaga ng pansin. Mamaya-maya ho, mapapakinggan nyo po ho dito para maintindihan nyo po ako. Kaya sabi ko nga intindihin nyo lang ako kasi ang purpose ho natin ay itutuwid lamang ho yung ang kanyang baluktot na pangangatwiran. Baluktot na pagbibigay ng fake news. Kaya ang atin ay itutuwid lamang at tuturuan ho ng tamang edukasyon. Kumbaga, para matuto sa pagbablog, para maging responsible vloggers, sabi niya, responsible siya at hindi daw siya gumagamit ng ad hominem na mga salita at hindi daw siya nag-character assassination ni Sara Duterte at ni Numan. Hindi niya alam eh. Sa sinasabi niya, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya ho, mga kabalitaan. Ako tuloy yung naawa sa kanya. Awang-awa ho ako sa kanya, parang pinapahiya niya yung pamilya niya sa katangahan at kabubuhan niya eh. Di po ba? Dahil nga po, ang mga pinagsasabi niya, based lang ho sa kanyang mga naririnig at base ho sa kanyang mga pag-intindi. So pag inintindi mo isang bagay na sa tingin mo wala kang kasiguraduhan, dapat mangonsulta ka sa mas nakakaalam sa iyo. O di kaya mag-research ka kay Google University kung saan diyan ka siguro nag-aaral sa kasalukuyang. Di po ba? So ganun ho kahirap talaga pag medyo kitid ho yung pag-iisip mo. Talagang ang attitude ho nila ay too good to be true ho talaga. Nagmamarunong ho sila na hindi naman marunong. Sa tingin ho nila, marunong sila, wais sila, alam na nila. Kasi yung tao ang may kakitiran sa pag-iisip ay ang hirap talagang turuan mga kabalitaan. Napakahirap talaga mga kabalitaan. Tapos proud na proud pa yan sila sa sarili nila kasi maraming nanonood sa akin, marami akong subscribers. Talagang patok na patok, suwak na suwak sa panlasa ng aking mga subscribers yung content ko. 'Di ba? Ganun yan sila eh. 'Di ba? Ang sa atin din naman, tayo mga DDS vloggers, kumbaga kahit hindi man tayo gaano kalaki sa bahay natin at kakaunti lang yung mga nanonood, pero objective ho tayo. Kung may mga critic man tayo sa isang politiko within that issue lamang ho. Wala ho tayong pamemersonal sa kanila. Kung ano po yung mga nakikita natin ay binabanatan ho natin yan mga kabalitaan. Binibigyan ho natin ng reaction. The mere fact, sa pagbibigay ho natin ng reaction, ay dyan pa rin ho tayo natututo. Dahil sa sarili ko po, nire-review ko po yung mga video na ginagawa ko. Ay, dito ako mali. Ay, kulang ako dito. Okay. At least alam ko na pala. At nagre-research ho tayo mga kabalitaan. Bago ho tayo umupo ho dito sa kinaupuan ho natin sa studio at bago ho tayo mag-record ho ng ating reaction video. Dino-double check ho muna natin. Kasi minsan hindi natin mapigilan na magkakamali ho rin tayo sa preparation natin ng mga items ho natin. Kaya lalo na pag live. Kaya minsan ako magla-live dahil nga pag dating ko sa studio, minsan alanganin na ako sa oras. Pagkatapos nito, alis na naman ako. Parang ganun ho mga kabalitaan yung buhay ho natin. So itong si Mema, mahilig talaga to. Dahil sa kanyang educational background mga kabalitaan. So, kung wala ho siyang saktong educational background, so kailangan hong turuan pa rin ito para matuto. Kahit hindi siya maniniwala at makikinig, kailangan marinig niya rin kung ano may mga issue na dapat ipukulo natin sa kanya para o siya ay magising o mamulat sa kanyang maling ginagawa mga kabalitaan. Kinukunik ko lang po dito si Mema dahil marami hong fake news na kanyang mga binabalitaw doon. Maliho yung kanyang analysis, maliho yung kanyang pagkakaintindi. At yung pagbibitaw niya ng mga salita, napaka-fake talaga mga kabalitaan. Tuloy tayo dito kay Chacha. Okay din naman yung openness kasi minsan nakikinig ka. Kaya lang kapag na-match din yun sa highly agreeable ka tapos medyo hindi ka ganun ka
consensus dun sa mga napapakinggan mo, hindi ka nagiging Yan ang sinasabi ko. Si Mema ay talagang highly agreeable. Kung ano ho yung nababasa niya, ay yun na yun ang kanyang pinaniniwalaan. At yun na rin ang kanyang ilalabas sa kanyang bibig, mga kabalitaan. Gaya na lang post no nakarang araw ni Maui na may nakitang condom daw sa kwarto ni Crizit. Tinanong pa, Kapdado, Crizit, ano ba? Ito ba yung condom na ginamit ni Kapdado sa'yo? Di po ba? Wala nga pangalan nakalagay doon. Tapos binanggit niya pa. At yun pa yun ang sinasabi niya. So very highly agreeable talaga tong babaeng to, mga kabalitaan. Tama ho yung millennial psychologist ho niyan. At maniniwala ho tayo dito kasi ilang libro na ang binabasa nito, mga kabalitaan. Kaya diyan ho nahahanay si Mema sabi dahil sa kanyang educational background, kabalitaan. kumbaga hindi ka nagiging maingat sa mga nababasa o naririnig mo, kung pwede ka talaga maniwala sa fake news. So Mhm. may mga issue O, di ba? Simple ho, sila na po yung nagsabi ho, hindi ho tayo nagkakamali kasi hindi siya ingat, hindi siya nagre-research. Kung ano lang yung nababasa na, hanggang doon na lang ho siya. At parang conclusive na ho yung kanyang nagiging opinion, nagiging reaction. So, nandiyan na ho yung kabayasan. Although may kinakampihan naman ho tayong politiko, but not to the extent na ipamumukha mo sa kanila na you are highly agreeable, na gumagawa ho ng kabayasan at naninira ka na sa reputasyon ng isang politiko na kung saan ay hindi naman talaga kaaya-aya dahil tayong lahat ay walang karapatan na siraan yung bawat isa ho sa atin sa personal na buhay ho natin. Dahil may kanya-kanya ho tayong buhay. Pero yung trabahong pinag-uusapan, paglingkod sa bayan, ay kung nakatuon ho dyan yung issue, wala ho sanang problema. But si Mema hindi ho talaga accepted sa kanyang ginagawa ng mga ad hominem, yung mga character assassination. Hindi niya alam yung ad hominem, it's a form of criticism directed, attacking a person, mga kabalitaan. So, may mga ginagamit siyang mga foul words. Ganun pa rin yun. Tawag nun, ad hominem pa rin yun. Di po ba? So, yun. Nakikita na natin, based sa salaysay ng psychologist na ito, na yung pagiging mapagpapaniwala sa mga impormasyon, na talagang kumbinsido ka na ito yung talagang istorya at sinasabi mo sa sarili mo, sa vlog mo, ay educational background yung problema ho doon, mga kabalitaan. ng income, education, gender, and age din yan. Especially Oo. halimbawa yung age, Oo. yung mga mas matatanda at hindi masyadong marunong gumamit ng internet, di ba? Oo. Kapag nakita nila AI generated yan, pwede silang maniwala. So, may iba, mataas ang pinag-aralan, pero dahil hindi sila digital native, pwedeng maniwala din sila sa fake news or disinformation. Kaya ang hirap, napaka-komplikadong usapin ito, kaya nga, napakaganda na tinanong niyo din siya. Oo, Doc Rian, isa-isahin natin yung mga nabanggit ninyo. Simulan natin doon sa unang sinabi nyo about motivated reasoning and bias para mas maintindihan ng mga kapatid natin. Ano ba yung motivated reasoning? Ano po ba yung bias? Oo. At paano yan nakakaapekto sa pagpapaniwala ng isang tao kung ang nababasa niya ay fake news or hindi, o naririnig ay fake news or hindi? Hey, sorry for interrupting. Isn't that annoying? What if I told you there was a way to get rid of ads like this? Pag sabi kasi motivated reasoning, kasi ang normal na dapat at yung tama na paraan para tayo ay magkaroon ng maayos na parang tama yung ating tinitingnan, yung na-evaluate natin yung ating sarili, kung ano yung lumalabas na ebidensya, saka lang tayo magko-conclude kung tama ba ito o mali. Kaya lang kapag sinabi nating motivated reasoning, meron ka ng assumption, meron ka ng iniisip kaagad, meron ka ng desired na parang outcome sa mind mo, tapos hinahanap mo na lang yung mga ebidensya sa paligid mo para mapaniwala yung sarili mong tama ka. So magkaiba yun sa pagiging scientific, di ba? So kumaga parang gusto mo lang paniwalaan yung gusto mong paniwalaan. In short, ganun. O, di ba? So, talagang yung karakteristik ko ni Mema ay swak na swak ko sa usaping ito, mga kabalitaan. Kasi nga, kung ano lang yung nakikita niya, ay pinapaniwalaan niya at ipapapaniwala niya sa kanyang mga followers, subscribers. Ganun ho. So, hindi ho tayo nagkakamali, mga kabalitaan. Kaya, sabi nga dito, ay highly agreeable daw
itong mamang ito, itong aling ito, ay talagang magkakaroon na ho ng conclusion. Very conclusive na ho. Hindi na ho, kumbaga naghahanap na ho siya ng paraan para ho ipapatunay niya sa mga followers niya kahit fake, ay ito yung totoong impormasyon. Di po ba, Mema? Tuloy tayo. Siya, 'di ba? So parang ano yan, connected Bias. si motivated reasoning kay bias. Halimbawa, political bias. Oo. Gusto mo yung isang tao, so minsan kapag may napapanood ka, naririnig ka o nababasa ka na balita tungkol sa tao na yan dahil political bias mo siya, gusto mo siya, hindi mo Yeah. na iniisip minsan kung tama o mali ang nababasa mong balita. Parang ganun po yun. Hindi mo na tinitignang maigi. Oo. Hindi ka na nagfa-fact check. Oo. Yeah, oo, hindi ka na nakakapag-fact check. Alam mo, ang ganda na sinabi mo, DJ, no? Kasi yan yung pagpa-fact check. Kung titignan natin yung populasyon ng mga Pilipino, marami sa atin ay mga mahihirap. So kapag mahirap ka, ang focus mo ay survival. Kapag survival, ibig sabihin, yung iba dyan ay wala na silang panahon para mag-fact check. Kasi ang kanilang pinofocus ngayon, sabi nga kay Abraham Maslow, physiological needs, pagkain, survival. So itong mga to, kung ano lang ang marinig nila, kunwari itong politiko, napakadami niyang kakayanan para makinarya, para siyempre ma-promote siya. Kunwari, ang napag-aralan niya sa demographic ng Pilipino, mahirap, ang gusto nila malapit sa Diyos. Kunwari, ang gusto nila halimbawa yung mga tao naniniwala kapag kunwari mukha kang action star, ganyan, mukha kang hero. So yun yung ipoportray niyang image, no? Sa mga promotional ads niya. So itong mga tao na wala ng panahon para mag-fact check, pero napanood nila na, uy, mukha siyang savior. Uy, mukha siyang matino. Hala, maka-Diyos siya. Pero hindi mo alam sa background niya, ang dami niya palang mga background na ginagawang hindi maganda. So hindi na nila nakita yun kasi nakita O, di ba? Parang naalala ko tuloy si Atras Abante. Hoy, talagang banal siya. Di ba? Pero halimaw talaga sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Ganun ho. Lahat pala, no? Lahat pala ay involved ho sa mga usaping ito. Dahil parang patama ho ito sa mga mahilig sa fake news. At lalo na ho sa mapagpanggap na banal or may mabuting kalooban mga kabalitaan. Daming natatamaan ho dito sa usaping ito. nila maka-Diyos. Nakita nila action star or something like mukhang hero, ganyan. O kaya naman mukhang strong yung personality. Pero yun lang naman yung image or persona na gusto niya ipakita sa mga tao. Pero in terms of competency, competent ba itong leader na ito? Doon papasok yung Yan ang sinasabi ho natin dyan. Competent ba itong leader nyo na sino ba yun? Si Tama. Competent ba? O itong si Sara Duterte, tahimik lang, sinisiraan. Competent ba? O, kayo na maghambing ho dyan sa dalawa kung sinong competent ho. Alam naman ho kung sino yung sino po yung bubutuhan natin. No? Alam niyo naman ako, talagang DDS naman ho talaga ako. Pero pag may usapin ho patungkol sa mga ganyang bagay, balanse ho tayo diyan. Inaatake ho natin sila base ho sa sinasabi ni Mema na argumento. O base ho sa diskusyon kung saan ay talagang dapat mapag-usapan mga kabalitaan. Di po ba? O ganun lang po yun. No? Tama yung sinasabi ni Rian Portuguese dito. tinatawag na motivated reasoning. Kung ano lang gusto mong makita, dahil ito ay connected sa kung sino ka, yun lang yung mismong paniniwalaan mo. So wala ka ng pagkakataon na pakinggan pa kung ano pa yung side na yun. At kung minsan, hindi mo rin kasalanan. Kasi minsan, biktima ka nga din ng issue sa lipunan natin dahil mahirap ka, wala kang access sa internet at wala kang pagkakataon na i-check din kung tama ba itong nakikita mo or napapanood mo. Si Mema, hindi naman to nabibiktima sa kanyang kamangmangan dahil talagang mangmang naman talaga to eh. Diba? Pero lang sa walang ka-cellphone, walang ka-radyo-radyo, naririnig lang, chismis, maniwala na, ganon. Murag biktima ka, talagang biktima ka ho sa maling paniniwala. Pero ito ay talagang siya naman yung nagpapakalat ng fake news kahit alam niya fake news. Walang mga proof or evidence. Tapos binablog mga kabalitaan, yun ang mahirap po doon. Kaya nga po talagang tinutuhid ho natin. Dito ho tayo tumitingin ho sa kanyang vlog dahil nalaman na ho natin na siya ay ito palang si Mema ay ganito pala. Kung meron tayong pag-usapan na kailangan ituhid na ho natin. Huwag na natin patagalan kasi nga baka magkahawa nga. Mahirap nang makahawa mga kabalitaan. Naawa na nga siya kay Tamba baka makahawa pa siya ng iba. Maghahasik na ng lagi mga kabalitaan. Yun po yung mahirap po doon. No? Ayan.
Siguro itanong mo sa Yes, kanya. ang lalim, no? Jack. Okay. Ang lalim. Andito na si Manong Ted, Hindi, may hindi, dito tanong. kay Professor. Meron bang pagkakaiba yon o talagang pareho sila sa kung tawagin ay blind follower? May kinalaman din po siya, no? Parang halos connected na din nun. Kasi kapag sabi mong blind follower ka, di ba? Parang yun nga, bulag ka eh. Kumbaga, kung ano na lang ang sinasabi, kung ano na lang ang gusto mong makita, eh yun na lang yung papakinggan mo. Oo. So, yun yung mga nagko-contribute dun para maging blind follower ka. At naging obedient ka lang. Opo. Ayun siya. Di ba kapag blind follower, Professor, meaning basta itong taong ito, gusto ko siya, idol ko siya, susuportahan ko siya, ano man ang sabihin ninyo, ano mang ebidensyang ilabas ninyo, basta gusto ko siya at ipagtatanggol ko siya. Yun ba yung blind follower? Yun ba yun? Yes, oo, ganun siya. So Kumbaga, okay, kahit ano pang iba sa kanya. ano ang Oo. tawag sa kanya na meron bang psychology term sa ganung uri ng tao? Ano 'yun? Maaari ba Opo, yun. maaari ba tawagin natin siyang, sorry sa mga nakikinig ha, pasintabi po. Ano ba 'yan? Tanga? Ano ba 'yan? Talagang ano bang pwedeng itawag sa ganung uri na I agree with that. Ha? Very agreeable talaga tong sinabi ni Manong Ted. Yung gumagawa ho ng fake news ay katangahan. Tangang-tanga ho si Mema, mga kabalitaan. O, di ba? Yun po, yun. Diyan ako maniniwala. Yun po yung bagong psychology term sa taong gumagawa ng fake news, sa taong blind follower, sa taong gumagawa ng mga akusasyon na walang katuturan, ay katangahan ho yan, mga kabalitaan. Tumpak ni Manong Ted. kahit alam niya na itong kanyang iniidolo alam niya na klaro na naman sa mga ebidensya, lahat na ng mga ebidensya, pero hindi, gusto ko pa rin siya. Oo, sinisiraan niyo lang siya. Hindi totoo 'yan. O anong tao? Mayroon bang clinical term doon? Well, ayoko silang tawagin. Yun, isa din to sa magandang tanong po ninyo, no, Sir Ted. Kasi isa sa mga nakikita din nating sa mga pag-aaral, kapag mataas yung chance na meron din tayong shame na ibinibigay dun sa mga taong palagay natin halimbawa ay tanga or bobo o kaya bulag, mataas yung chance na instead na mas maging open sila, mas nagiging resistant sila to change. Kaya as much as possible, kung nakikita natin na ganun, no, na parang mukhang bulag sila or medyo hindi sila aligned dun sa nakikita nating competent, mas maigi po na parang ano na lang, no, kung ano yung nakikita natin, kilalanin natin sila, kung ano ba yung naging rason kung bakit sila nag-come up dun sa idea na yon. Kasi kapag tinawag din natin sila halimbawang bobotante o kaya naman blind follower, pwede din silang mas maging resistant at hindi tayo pakinggan. Oo. So ano ang Yun. so paano mo sila dapat Paano pakibagayan, i-address? I-address yung tamang tawag sa kanila. masakit, no, kapag sinabing itong mga to yung nga syunga, di ba? Oo, lalo silang magiging gano'n ha. So lalo silang hindi lambot. Ano dapat ang handling sa kanila? Madalas tayo ay naniniwala or kumbaga parang mas nagiging open kapag meron tayong trust sa kausap din natin. So kung magpo-focus tayo doon sa, kunwari, kinakausap natin siya na para bang hindi siya iba sa atin, para bang kaibigan. Sino binoto mo? Para ganyan. Or ano yung binoto mo? Sino binoto mo? Kasi ako ang binoto ko si ganito. Ganyan. O kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Ikaw, paano mo ba nakita siya? Or paano mo ba nasabi na siya yung dapat? Parang pag-uusapan nyo lang. Na parang normal lang siya. And then, pwede siyang makinig doon. And then, going through the process ng nakikinig siya, pwedeng ma-change yung kanyang belief na, ay, o nga, no, parang di ko naisip yun. O nga, no, parang di ko nakita yun. Pero siguro sa papel ni Mema, kahit pakiusapan mo pa yan, bubiltahan ka pa niyan. Hindi naman nila to sa pakiusap, nabusala na to baka babawiin, mahirap na. Yun ang problema ho nila sa mga bangag vloggers dyan, bangagers. Kasi close-minded na ho itong yung mga taong nagbibigay ho ng fake news, nagbabahagi ho ng fake news, ay sila ay mga close-minded na po ho yun. Yun pong other term ho ng mga tawag pa ni Manong Ted, tanga.
blind followers. Ika nga, ito mga close-minded na ho ito. Hindi na ho ito mabubuksan ng kahit anong susi, kahit anong pagpapaliwanag dahil sila ay nagpapaniwala na. Lalo na kung may kumikinang na puting subre. Di po ho ba? Napakahirap po. Talagang napakahirap. Kaya kami ho nga mga vloggers na wala hong tinatanggap na pera mula ho sa mga politikong yan, ay amin ay prinsipyo lamang po ipinaglalaban kahit hindi kami kilala nila. Subalit kami ay nagpapakita ng suporta dahil naniniwala ho kami sa kanilang paninindigan at pagmamalasakit sa ating inang bayan, pagmamahal sa kapwa at pagbibigay ng halaga sa bawat karapatang pantao sa lalo na ho sa mga mga mahihirap nating mamamayan, mga kabalitaan. Na pwede kaming kumbaga kahit anong sasabihin namin pwede. Hindi kami matatakot kahit babanatan pa namin yung aming sinusuportahan na medyo nakitaan natin na may mali, pwede ho nating gawin ho yan, mga kabalitaan. Dahil hindi tayo nabubusalan. Kalayaan ho yung ating ipinaglalaban dito, kabalitaan. Yan po ang katotohanan. So, kaya nga po ang programa natin, yung reaction video ay Dan Agan Balita. Alam niyo po ba, ito na, i-reveal ko na ho sa inyo, mga kabalitaan, ko ano po ba yung ibig sabihin ng Dan Agan Balita. Ito po ay may kahalintulad ho sa programa ni Manong Ted Filon at ni DJ Chacha. Yung sinasabi ho nating Dan Agan Balita, ito po ay pagbibigay linaw sa mga kahit anong klaseng usaping political, mga kabalitaan. Yun po ho yun. Kaya yung ibang mga subscribers, followers na mga nanonood ay hindi ho nakakaintindi ho sa atin. At minsan pinagsasabihan tayo ng hindi maganda, hindi masama ho sa kalooban ho natin. Okay ho lang ho yan at nagre-reply tayo sa kanila. Hindi ho nila naintindihan at sinasabihan tayo na huwag mo na pansinin yung babaeng yan, pinapasikat mo lang ho yan. Hindi po yun ang punto ho natin dahil unang-una, sila po ay nauuna ho sa pagbablog sa atin. Kasi simula pa lang ho natin ng Oktubre 2024, middle of October. Nagsimula pa lang ho tayo na meron pa ho tayong 300 subscribers, mga kabalitaan. So nagpapasalamat tayo dahil umabot na tayo almost 40,000 subscribers na tayo. So sinasabi sa atin na pinapasikat mo lang yan. Kung hindi po yun ganun. Tinutuwid lang naman po natin yung kanyang kamalian kasi nga pag hinahayaan natin sila na pagusto na lang kung anong mga sasabihin, paninira, talagang yung tinatawag kong familiarity ng tao na makakapanood nun pabalik-balik ay maniniwala ho sila. Unless kung tayo ay bibigay din ng reaction, tinutuwid ho natin, ay sila ho ay talagang magbabago yung kanilang paniniwala, pananaw sa buhay. Yun po ang ibig sabihin ng Dan Agan Balita. In English term, in Tagalog term, ay pagbibigay linaw. In English, clarity. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kabalitaan. So, dinidivulge ko na po kung bakit naging Dan Agan Balita yung programa ho natin, reaction video. Dahil tayo ay tagapagbigay ng linaw sa mga usapin at tayo ay nagkokomentaryo at tayo po ay nagpapaintindi ho sa mga impormasyon na mga mali ho yung kanilang pananaw sa buhay at lalo na sa mga mahilig sa fake news, gaya na lang ni Mema, yun po yung ibig ho sabihin natin. Parang swak na swak ho, parang napilitan akong banggitin sa inyo ito ngayon kung ano po bang ibig sabihin ng Dan Agan Balita. Dahil po ay nakikita natin na swak ho yung usapin ngayon sa programa ni Manong Ted patungkol ho sa fake news. At yun, di ba? Kailangan uunawain ng husto, ipapaliwanag ng gusto, hindi yung sarili lang intindihin kung ano yung nababasa, yun ang pinaniniwalaan. Wala na po tayong fact check, ika nga. That's the right term. Based of what I've heard a while ago, fact check. But for me, fact check, it's not, for me, para sa akin, fact check is ano lang yun Ewan ko lang, anong proseso yung ginagawa nila, ba't nagkakaroon ho ng fact check? Minsan kasi nagkakamali din sa fact check, di ba? So yun po yung ibig sabihin natin. So, ngayon, alam nyo na, kaya sa mga nanonood ho natin, ipaubayan nyo na sa akin at ako na pong bahala ho dito. Huwag ko kayo mag-alala na sisikat ho sila dahil nauna pa ho sila sa atin.
ang sa atin ay hindi importante yung kasikatan. Ang importante ay objective ho tayo dito. May laman ho yung ating programa, yung ating reaction video. Makakatulong ho tayo sa mga kulang pa po sa kaalaman sa mga pangyayari ho sa takbo ng politika sa ating lipunan kabalitaan. So, yun na po. Tuloy na po tayo dito kay Manong Ted. Hanggang sa, di mo papansin, nag-change na siya. Oo. So, pwedeng simpleng pakikipagkapwa. Yun yung tawag natin na pakikipagkapwa. Oo. Usap Okay. lang. Minsan ganun lang na level. Sige. Bakit din kasing educate? Kasi minsan feeling nila parang kulang mas sila. superior, Oo. mas superior yung isa doon sa isa Oo. kapag sinasabi na. Anyway, pero pero sa ating lipunan, Professor, dapat naman natin igalang, 'di ba, yung lahat ng political belief ng bawat isa, 'di Tama. ba? Dapat ginagalang natin 'yan. Totoo. And we do not really impose you can parang you can you can express kung ano ang damdamin mo, kaisipan mo at lahat ng informasyon, pero at the end of the day, kung maniniwala sa'yo o hindi, nasa tao na nga iyan. Ganon, no? Oo. Tama? Yeah, Okay, oo. okay. Oo. Pero, Kaya kailangan maging maingat po talaga sa pag-share, no? Parang hindi masyadong gigil kapag nag-share kasi tamo na mas nagiging resistant talaga sila. Di ba? Maingat talaga sa pag-share. O lalo na pag nagko-content si Mema, talagang lumalaki yung boses. Nung last niya, yung kay Crisette Laurita Chu. Ha, bigyan mo sa akin ng ano. Ganyan ano. Parang wala, gigil na gigil siya eh. At pinag-usahan pa nang magtali kay Cap Dado si Crisette na ano na ito bahay man. Daw wala yung paminsa sa mga ginapulong niya ginapaminsa. Amin yung ginawakal niya dablaw. Budlay nga babae. Abi mo. Daw wala sang abisang research kag kung ano lang mabatian niya. Te, amo na ginaya eh. Ay, di poging nga. Tuloy tayo. pero may sa ngayon may mga binabayaran na rin o hanap buhay na rin yung pagiging ganon. Meron bang ganon din dahil din sa nasa bahay lang ako, meron akong 10 gadgets dito. Ibinigay sa akin ng aking principal at ang tawag sa akin nila ay troll. Yes. 'Di ba? Ang tawag nila sa akin panggulo ako, basta ako inutos ako sumisweldo, itong aking papel sa buhay ng mga tao. Tama. Basta itong taong ito ipagtatanggol ko ito sa lahat ng forum. Oo, at yung mga kumakalaban dito, sisiraan ko sila. Anong tawag sa mga ganun tao? Yeah, yun yung tatawag niya nga pa sa slang na troll behavior, no? Opo, troll behavior po talaga sila. O yun, kumbaga parang sila yung mga Confirmed. tao na talagang binayaran na para ma-distract. Confirmed troll behavior. Mema. Ayun, may natutunan tayo rito mga kabalitaan. Yun po yung clinical term ng mga psychologists to. Troll behavior mga kabalitaan. Alam na this, pag sinabing troll behavior, which means binabayaran, no? Hindi ho kagaya sa sinasabi ni Kwentong Barbers na yung mga DDS vloggers ay mula ho sa narco at pugo mga kabalitaan yung kita. Maling-mali ho kayo dyan, Barbers. Hindi ho, troll vlogger, ano ba yun sa? Troll behaviors tawag nun, sa mga bangagers vloggers. Hindi ho kami. Grabe talaga, iba na talaga yung banatan ho sa politika sa atin, pati politiko ay pinapansin na rin yung mga vloggers. Parang dinidegrade ho nila yung sarili ho nila, parang nakikipag-level na ho yung mga politiko sa ating mga vloggers, mga kabalitaan. Ay nako, basta lang basta hindi lang maiwanan yung pwesto Sige, papatulan kita. Ganun ho sila ngayon eh. Gamitan ng power of the purse. Mag-iimbestiga sa mga vloggers. Pagkatapos, pag hindi nagustuhan yung komento, iwa-warning ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, pang-4 na beses, babastusin, bababuyin ka na, ipapakulong dahil sinasight in contempt na yung vlogger. Kawawang nilalang mga kabalitaan. Ano bang laban sa mga vloggers kung i-cite in contempt? Ayon pa nga ni Jay Guevara, yung Banateros. Sige, invite nyo ako dyan. Alam ko naman na ipapakulong nyo rin ako bandang huli. At i-cite in contempt nyo ako. Pag nangyari yan, talagang FU kayo lahat sa akin. Iisa-isahin ko kayo, FU kayo sa akin lahat. Talaga naman to si Jay Guevara. Laki pa naman ng mama nun.
Sige, pag PI-PIin ko kayong lahat. Excite in contempt nyo ako, imbitahin nyo ako, tapos sasabihin na I'm out of order at nagsisinungaling ako kahit hindi ako nagsisinungaling. Tangina, iisahin ko kayong, PIin ko kayong lahat dyan. Talaga naman to si G. Guevara. Laki ng mamak kaya sino kayang doon, kakasa sa kanila. Lapit nang mag-resume yung mayabang kapulungan. Titignan ho natin yan kung anong mangyayari mga kabalitaan. Talaga yung constructive discussion. Yeah. Hanap Oo. buhay na kumbaga. Yes, pero may mga na-encounter ako na mga trolls na ginagawa nila yun pero pinagsisisihan nila. Tapos may mga tao na ginawa nila yun pero iba pa rin yung binoto nila. Pero at the end of the day kasi yung trabaho nila sobrang halaga. Kapag ginawa nila yun, mas maraming mga tao ang makakonvince dun sa misinformation at disinformation. Kaya Yun ang ginawa ni Mema. Ginagawa lahat basta when the price is right. Yun eh. Hindi na iniisip ko anong mangyayari bandang huli sa kanya. Basta importante, meron akong gadgets, meron akong monthly, at kung ano-ano pa, ayun ang mahirap po. Tandaan, pagtapos ng eleksyon, kung kayo, ito lang yung masasabi ko sa lahat ng mga bayaring vloggers ni Bangag Vloggers or sa mga Bangag Vloggers or Bangagers Vloggers, ito yung pakakatandaan nyo. Hawak na nila yung liig ho ninyo. Pag nagka-problema ho kayo, pagdating ng panahon, hindi nyo na yan sila mahagilap at hindi na kayo importante sa kanila. Yun po yung pakatandaan nyo. Yung pamamanat ni Mema sa VP Presidente natin sa kay sino ba yun? Robin Padilla, sino pa yung mga kay Cap Dado, kay Chris Itchu, at sino-sino pa yung mga pinagbibintangan niya, pinagkaakusahan niya na may kabit si Sara, binabubog daw umano si Sara ng kabit o ng asawa, tapos nakipagtalik di umano si Crizit kay Cap Dado, at si Raulo si Sara, special child, si Robin Padilla. Yun lang po yung naririnig natin nung nagsimula na tayong nasilip po natin yung kanyang channel. At si Robin Padilla ay may sakit sa utak daw, pag-iisip. Yun ang nakakatakot. Hindi na ho mabubura ho yung sinasabi nyo kasi recorded na po sa iba ho yan. Kasi pagkatapos ng eleksyon, pag sumablay ho yung kinampihan mong amo, wala ka nang makikilalang sinong among sinusundan mo. Yun ang nakakatakot sa mga bayarin talagang mga vloggers. Kami dito, wala tayong natatanggap po ng pera. Kaya nga, kung sinong mga bayarin na vloggers dyan, pag ako'y pinagbintangan na binayaran ako, kahit anytime, kahit anong oras, anong araw, magpirmahan tayo ng waiver para sa pag-open ng ating bank transaction history. 3 bank account ko sa BDO, Land Bank at BPI. Ipapabukas ko po yan mga kabalitaan. At kung may makita ho sila na talagang si Dan Agan, si Dan ay nabigyan ng payola, nabigyan ng Christmas bonus, nabigyan ng pangape mula ho sa mga politikong ating kinakampihan, ay ibibigay ko na lahat sa inyo ho yan. At i-delete ko pa yung aking channel. Aking munting bahay, i-delete ko pa ito. Yun ho yung natin, talagang hamunan ho, kung gustong hamunan, sige. Yun ang magiging natin, agreement. Pag napatunayan si Dan na nabayaran sa politiko na ating kinakampihan, sa pamamagitan ng bank transaction history or sa kahit anong mga transaksyon na pwedeng makita yung sinong nagpapadala sa iyo ng pera, ay kung mapapatunayan, yung channel ko una, i-delete ko na. Pangalawa, ibibigay ko pa kung magkanong halagang natanggap po natin mula sa mga politiko. Kung mapapatunayan. At hindi lang isang bangko, kung ikaw ay may isang bank account ka lang, lahat ng bangkong meron ako, ipapabukas ko sa iyo. Pipirma ako ng waiver. Kahit isa lang ho sa iyo, wala ho tayong problema diyan. Wala tayong itinatagong sekreto. Dahil tayo po, may prinsipyo ho tayo mga kabaitan dahil sanay ho tayo sa buhay mahirap. Lumaki tayo sa buhay mahirap. Kung meron tayo kunti kahit papaano, hindi ho tayo matatakot na magugutuman mga kabaitan. Dahil alam naman natin paano magtanim ho ng kamote sa bundok. Yun lang, yung iba baka walang kaalam-alam ho. O baka yung iba magbibinta na lang ng laman kung talagang mapapatunayan. Okay, tuloy tayo dito. hopefully, kaya nga patuloy sana natin pinag-uusapan nito na mahalaga na magkaroon ng
voters education para maintindihan nila na ito nakasalalay yung ating kumbaga kinabukasan mula dun sa boto nila. Oo, natin. Okay. Sige. So again, sabi nga ni mahirap din yung 'di ba, yung pag hindi mo ginalang yung opinion ginalang yung opinion ng iba sa politika, o maging sa relihiyon, ganun po 'yun eh. Talagang matinding Yeah. pagtatalo 'yan. Pero professor, 'di ba sabi nga nung isa na aming mga na amin nakausap, binabayaran ka para magpakalat ka ng mali na impormasyon. Di ba doon pa lang values na yon ang pinag-uusapan doon? Alam mo, masamang trabaho yata yon nung magpakalat ka ng kasinungalingan. Pero tinatanggap mo pa rin. Ginagawa mo pa rin. Ginagawa mo pa rin. Di ba nagsisimula yan sa values ng tao? Yeah, totoo yun, no? Kaya lang napakalalim din na usapin yun kapag pinag-usapan yung trolling kasi usually iba parang pumapasok sila doon dahil kapit din sa patalim, dahil binabayaran sila. Oo. And pwede Ano ba kaya yung sinasabi ng mga natin, mga reactors, commenters natin na may vloggers daw na kapit patalim daw? Sabi nga nila, yung may vloggers daw na pokpek. Pinipikpik yung pokpok, pinipikpik, parang ganun ba, no? Wala akong binanggit pangalan, ha? May mga nagsasabi lang sa comment yung vlogger doon si Maria Kaka ay yun na pinupokpok yung pekpek at yung pekpek ay pinupokpok. Ang hirap, no? Parang ito yung laman naman ng discussion sa bahaging ito. Pakinggan ho natin to. ganun din. And at the same time, yung iba naman, nag-e-enjoy din talaga sila kasi meron silang mga malevolent behavior na tinatawag. Alam mo, may tendency talaga sila na yung may kinalaman din sa psychopathy. Pero mostly kasi sa mga nandyan sa mga trolls talaga, lalo Psychopathy. na sa atin ay dahil dala ng kahirapan kaya din sila kumakapit sa ganong klase ng patalim. At kasi dalawa nga din daw yan. Meron pong, alam mo yun, kumikita dahil doon sa ganung uri ng Yeah. trabaho. Meron naman talaga na may mga tao ba na natutuwa lang sila kapag doon, example sa isang forum, sa internet, na napapagalit nila yung ibang tao, na nagre-react sa kanila ng violente, kumbaga yung kanilang ine-engage. May mga tao bang masaya sila kapag ganon ang kanilang nakukuha na reaksyon sa mga post nila ng kasinungalingan? Oo. Oo, mataas yung kanyang sadism, no? High in sadism, meaning mga taong natutuwa kapag may nasasaktan. Oo, o kaya nararamdaman mali sila. So, may mataas na level, pwedeng tumataas yung levels of sadism. May kinalaman yun doon. Kumaga, meron kami natawag na psychopathy, sadism, yan. Isa yan sa mga Yung psychopathy, yung sadism. Yung sadism ng pagkakaalam ko, yung yun yung kleptomaniac Yun yung pagkakaalam ko sa yung sadista ba? Sadista. Sadista to, mambubog to while nakipagtalik mga kabalitaan, no? At saka wala na sa lugar yung pagigmagtalik. May six maniac. Ako, sino kaya doon sa mga vlogger ng mga babae dyan, no? Parang, ewan ko lang. Yung psychopathy mga kabalitaan, parang nakikita ko ay in general, mga kabalitaan, marami na. May nakikita na ako dyan sa yung iba nga dating DDS tapos lumipat ng ibang bakod. Dahil dun pala ay pala parang yung presyo ay talaga sa Bisaya pa bulawan. Yung ginto yung presyo nila Naku po, no? Mahirap talaga yung tao mga kabalitaan pag walang prinsipyo ho. Alam niyo mga kabalitaan, ito lang yung pumpayo ko sa inyo. Hindi sa politika ha. Sa bawat sarili ho natin. Alam niyo po ba yung tao paano maging success sa buhay? Hindi ho sa kanyang pagbubuhat ng sariling bangko mga kabalitaan. Yung pakitang tao ba? Di ba? Nagmamarunong. Alam niyo ba kung anong magiging susi na maging successful ho kayo? Mag-successful yung buhay nyo? Simple lamang ho mga kabalitaan. You have to be true to yourself. Just to be true yourself lang.
Huwag na ho kayong magpakitang tao. Kung ano ho kayo, hanggang doon lang ho kayo. Ipakita nyo lang po sa pamamagitan ng pagkilos mo yung kasipagan, yung pagsisikap nyo po. Pag masinop, pag masikap ho kayo at wala ho kayong tinatapakan na kahit kumbaga tinatapakan karapatan ng pantao, sigurado ho didiretso kayo sa magandang landas na tinatahak nyo. Totoo po ho yun. Ano po ako? Isa ho akong living witness ho. Dahil ranas ko po yan sa buhay ko, mga kabataan. Kasi pag may pangarap yung isang tao na gustong abutin, kasi sino naman yung taong hindi mangarap na gaganda yung buhay, di po ba? Ano bang kailangan natin gawin para gumanda yung buhay? Of course, pera yung pinakauna. Sisikap tayo para magkapera sa magandang pamamaraan. Hindi ho sa ganitong pamamaraan. O sabihin natin yung pamumulitika, yung mga vloggers ho ngayon. May mga sasakyan na ho yan sila dahil nga binabayaran sila, di ba? Pero hindi dugot pawis yung kanilang ipinaglalaban ho doon. Kasi nga, wala, nakaupo ka lang, tumatanggap ka lang, at the same time, may nasasagasaan ho kayo, may nasasaktan ho kayo, mga kabataan. Tandaan nyo po, yung swerte ng isang tao ay isang beses lamang ho. Isang beses lang ho yan. Pag bumagsak ho kayo, pag ipinagkaloob sa inyo, yung tamang landas na dinadaanan nyo kayo ngayon, pag kayo po ay nagkamali ho doon, hindi kayo marunong lumingon sa inyong pinanggagalingan, sigurado ho, tataob yung bangkang sinasakyan yung mga kabalitaan. Ilan sa mga issues din kung bakit yung iba nagpa-fall dun sa troll behavior. Oo. So, kaya importante, i-improve natin yung empathy natin, no? Para kanino ba natin ito talaga ginagawa? Bakit ba natin kailangan bumoto? So, kailangan kumonekta sa sarili. Tsaka, syempre, dun sa kapwa din talaga natin. So, ayun. Pero, syempre, mahirap talaga yan kapag ito ay usapin ng bayad dahil nga kailangan nilang mag-survive. Para sa kanilang kumakalam na sikmura. Tapos yung binabanggit mo din kanina na factors din kung bakit mas madali maniwala ang fake news sa mga mahihirap ay dahil nga ang kanilang primary na ginagawa ay survival. So hindi na sila nakakapag-fact check pa. Yung binabanggit ni Tama po, survival po ho yung ginagawa ho ng iba. Kasi nga po, sa totoo lang, kung kunti lang po ho yung subscribers ho ninyo, gaya ko po, hindi ako kumikita ng ganun kalaki, mga kabalitaan. Tapos, kung yung isa naman ay mataas yung subscribers tapos kunti lang yung viewers, ay hindi rin ho yun kikita ng malaki. Subalit, sa panahon ngayon, kung kunti lang yung subscribers mo, kahit kunti yung nanonood, malaki yung subscribers mo, kunti lang yung nanonood, kung meron hong gumagastos, meron hong nagbabayad sa inyo para manira lamang ho sa isang politikong kalaban ho nila, katunggali ho nila, yun po ay tinatawag na survival, mga kabalitaan. Ako rito, kahit kunti lang yung mga nanonood, kahit papaano, isang buwan, makakita ho tayo ng kahit papaano. Makakatanggap tayo ng 10,000. Malaki ng bagay na rin ho yun sa atin, mga kabalitaan. Dahil po, walang umahawak ho sa atin. Makakalingon tayo kahit saan, mga kabalitaan. At may mukha ho tayong iharap sa mga politiko. Dahil sanay nga tayo sa hirap. Sila, pag nabaguhan, pag merong perang matatanggap, sasabihin, magkano ba yung buwanan mo sa YouTube? Ano lang, sir? $500 per month. Magkano sa peso? Palagay natin, 50 lang, abi. Yung US dollars, so 25,000. Dodoblihin ko yan, gagawin ko yan sa 50. So may 75,000 pesos na ho siya buwan-buwan. Maliban pa ho sa kanyang 25,000 na 50,000 ibibigay ho sa isang politiko. Kasi, ito ho kasi yan, mga kabalitaan. Sa mga nakaraan ho na mga away politika, kung hindi pa po ho yun nauso, itong social media, yung mundo ng social media ay hindi pa ho ito nauso sa panahon ho namin, mga kabalitaan, or sa mga nakakatanda pa natin. Ang ginagamit ho ng mga politiko, gagastos ho sila sa pamamagitan ho ng pamantalaan at radio station. Now, when you talk about radio station, there's two different type of radio station, FM at AM. Di ba? Yung FM ay maririnig nyo po yun,
yung mga radio program, yung commentary, news, etc., yung mga programa at kahit ano-ano pa. Sa FM station dati, mapapakinggan ho lamang natin yung mga music, yung mga kantang paborito ho natin, yung mga iba't ibang genre ho ng mga kantang paborito natin. Yun po yung kanilang piniplay ho lamang. But it's because may nag-evolve na ho tayo yung panahon, yung henerasyon, yung tawag nito, yung tawag nito, yung teknolohiya or technology ay may pagbabago na rin yung FM. Meron na rin silang news FM. Parang gano'n, di ba? So, sa wala pa ho itong mundo ng social media kabalitaan, ang ginagamit ho ng mga politiko, magbabayad ho sila ng tinatawag na bayaring broadcaster, commentator. So dahil malakas yung AM radio station nakaraan nung panahong iyon, kumukuha ho sila ng oras. Ang tawag po doon ay black time spot or yung black timer mga kabalitaan. Sino-sino po ba yung mga black timer? Kunyari, ako yung radio commentator. Bibigyan ako ng 50,000 buwan-buwan sa loob ng limang buwan or 4 na buwan yung kontrata para proteksyonan ko yung politikong si Juan de la Cruz at babanatan ko yung kanyang katunggali sa politika. Yun po kadalasang nangyayari mga kabalitaan. Yun na po yung buhay ng mga radio broadcaster, black timer, mga kabalitaan. So dahil nga po, nagbabago na ang panahon dahil sa bilis ng takbo ng pagbabago ng ating teknolohiya, nagkaroon na po tayo ng technology, world technology, mga kabalitaan. Di po ba? So, sa puntong iyon, nauso na ho yung social media like Facebook, X, Twitter, wala, X na pala yun, no? Ay yung, ano pa ba yun? Yung TikTok, YouTube, at kung ano-ano pa, yung mga media platform. So, ang ginagamit ngayon sa mga politiko, dahil malakas nga yung ating social media ngayon, yung mundo sa social media, ay nagagamit na ho yung mga vloggers, mga kabalitaan. 100% naniniwala ho ako na maraming vloggers na binabayaran ngayon instead na sila ay magbabayad sa radio broadcaster para magkumuha ng oras, para mag-block time at programa pabor sa isang politiko, mga kabalitaan. So dahil sa mundo ng teknolohiya at ng social media, ay ito na ngayon nga platform ang ginagamit ho nila sa YouTube at sa Facebook. At sa iba pang mga platform, mga kabalitaan, doon lahat yung pera ibinabagsak sa mga vloggers. Kaya nga po, no doubt ako sa mga bangagers, vloggers, na sila ay talagang totoong binabayaran, mga kabalitaan. Unang-una po, titignan nyo po yung kanilang platform, yung kanilang pattern sa kanilang programa ho. Di po ba pang-aatake na, issue for issue, tayo ho rito, pag may mga issue sa Huwad Committee, talagang binabanatan ho natin sila. Hindi ho natin tinitira yung kanilang personal na buhay dahil out of bounds na ho tayo dyan. May batas ho tayo dyan. Although we have a freedom of expression or speech, but we should know what is our limitation para ho hindi masiraan yung isang politiko, something like that. So, sa mundo ngayon ng social media ay talagang marami hong nababayarang vloggers. Totoo po yun. Unang-una ho, kung narinig nyo po itong si dati Maka Duterte ho to. Itong sikat na si RJ, sino ba yun? Yung si Thinking Pinoy. Diba? Idol na idol ko yung si Thinking Pinoy. Talagang bumabanat ho yan against kay Marcos. Pero ano nangyari ho? Nasa Europa, nag-aaral di umano at gastos pa ng mga Marcoses. Ito'y question mark lamang, pero ito nga po ay sabi ni Sasot. So marami pa pong mga social media influencer na talagang bumabaliktad at nababayaran na ho, mga kabalitaan. Di po ba? Kaya hindi ako naniniwala at kaya lakas yung loob ko na hinahamon ko yung ibang mga vloggers kung tayo ay sinasabihan nila na binabayaran, ay magpirmahan tayo ng waiver. I-open natin yung bank account natin para makita, masilip kung saan ba pera o anong
saan galing yung pera na pumapasok sa bank account natin. At may agreement din tayo, pag may nakita kayo, ibigay ko sa inyo. Bigay ko pa sa inyo yung account ko, kayo pang mag-delete sa account ko, lahat ng mga gadget dito sa studio, ipapaano ko, ipapa-crash ko ito sa malaking pison para makita nyo talaga na seryoso ho tayo sa ganon. At hindi naman po sa pagmamalaki, medyo may kamahalan ho yung gadget ho natin dito. Oh. At yung gamit kong Rode na tawag nito, mixer, ito ay katumbas na kulang-kulang 40,000 pesos. Hindi po sa pagmamayabang, seryoso, totoo po ako mga kabalitaan. Kulang-kulang ho ito, mga 40-something, 5 or almost 50. Itong gamit natin na Rodecaster, nung bagong bili ho natin mga kabalitaan. Hindi ho tayo nagmamayabang. Yung mikropono natin may kamahalan din. Ipapasira ko ito sa pison pag napapatunayan yung camera natin. Yung gamit ko camera, hindi ho yan ordinaryong camera. Yung main camera natin ay Sony po ho yan. O kung gusto nyo, ako magmamayabang na lang din siguro. O meron pa ako ditong gusto nyo, ano ko pa to sa pison. Pag napatunayan nyo na nasira na ako ay nakakatanggap ng tawag dito, ng pera mula ho sa ating narco daw at saka pogo. Meron pa ako. Ito, Sony lahat to. Hindi to pagmamayabang mga kabalitaan. Uy, nawala yung cover. Baka masira to. Takpan ko muna to. Mahirap pa abugan eh. Sara ko muna to mga kabalitaan. Sony to. Ipakita ko na. Ipagmamayabang ko na sa inyo ha. Kasi may pustahan tayo eh. Gusto ko talagang ito. Ito, Sony rin to. Lens ko. Ang dami na. Nakikita nyo na. Ilang lens na ba to? 3 lens na to. Puro Sony to mga kabalitaan ha. Hindi to basta-basta. Ano pa bang gusto nyo yung malalaman ho sa atin? Kasi nga, gusto ko talagang kung sino yung mga vloggers dyan na nababayaran, talagang hinahamon ko. Ito, isasama ko rin tong isa kong camera. Hindi makita. Itong camera kong isa, ganito rin yung gamit ko, ganyan din. Pero latest ho yan, yung Sony. Ito, medyo matagal na rin to. Pero gamit pa rin itong Lumix kong camera. Panasonic. Meron pa ako. Akala nyo, pipitsugin lang yung gamit ko dito? Pinaghihirapan ko to. Dugot pawis ko ito para makumpleto yung gamit ko. Ano pa bang merong gamit ako dito? Napuno na. Mga kabalitaan yung lalagyan ko. Marami pa. Saan ba? Wala na. Wala na siguro. Ganun lang. Ipakita ko na lang to sa inyo. Ito, isasama ko po ito, ipapasagasa ko ito sa pison kung mapapatunayan nyo po na ako po ay talagang seryoso sa hamon kong ito mga kabalitaan. Wala ho problema kung masisira ho ito dahil hindi naman ho tayo guilty. At hindi ho ito masisira talaga dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, ay wala ho kayong makukuha sa aking ebidensya. Pero subukan nyo, baka sabihin nyo nagbibiro ako. Try to convince me. And reach me out. Just let me know anytime. Yung sinasabi ko, ibibigay ko po sa inyo yan mga kabalitaan. Alright, so diretso tayo dito kay Manong Ted. Para makita lang ho nila talaga na akala na nagbibiro ho tayo mga kabalitaan sa hamon nila. Ni Manong Ted kanina na values, na malamang may kinalaman nga kung bakit ang isang tao mas madali maniwala sa fake news. Yung pagiging critical thinker naman ng isang tao, kasi kung meron kang critical thinking, hindi ka agad maniniwala sa fake news. Ito ba dapat mas tinuturo sa eskwelahan or even yung mga nasa bahay, yung mga magulang, meron ding ambag agad na as early as ilang taon ba dapat sinasana yung mga bata na pag nagbabasa ng balita, hindi agad dapat naniniwala? Oo. Dapat kasama naman din talaga yon. And actually, dapat nandun naman yan sa curriculum, no? Kaya lang hindi siya very specific na critical thinking kung minsan. Pero nandun yan sa mga natin, sa curriculum din naman natin. Kaya lang siguro maganda na idagdag talaga yung about sa voting. Para talaga nakafocus dun sa kung paano ba talaga bumili, paano ba i-workout. Pero as early as meron naman din tayong ganun po, pwede naman siya ma-exercise. The mere kakalibawa na nagko-question yung mga bata, nakakatulong yun para mag-start ng ma-develop yung kanilang critical thinking, yung judgment nila, makapag-form sila noon, di ba? So kaya yung mga why questions na yan, importante para ma-exercise yung critical thinking natin. And at the same time, hanapan ng mga talagang maiging ebidensya, yung talagang magpapaliwanag ng iniisip natin. Hindi lang basta dun sa
opinion lang ng iba. Kasi kasama din yun, no? Minsan kasi kapag nakikita natin na nanggagaling yung information sa isang taong tinitingala natin, mukhang meron siyang power, pero hindi naman siya expert, may tendency tayong maniwala sa kanya kasi Oo, parang si Mema din kasi tinitingala nga siya. Aha, nabubulol tuloy tayo. Tinitingala ho siya ng kanyang mga subscribers, mga kabalitaan at pinaniniwalaan talaga. Pero hindi naman ho talaga siya eksperto. Oh, tama yung sinabi ni Ma'am Rian dito, Portuguese. Kasi yung diskusyon dito talagang patama lahat kay Mema no? Grabe talagang natatiming ko talaga tong diskusyon ho natin. Ay nako, paano kaya pag narinig? Sana ma-i-vlog din ito ni Mema no para may reaction din si Mema ng ganito. Pakinggan ho natin yung magiging reaction niya dito mga kabalitaan. siya ay person of authority. Isa din yun minsan kung bakit yung critical thinking hindi rin naka-follow. Kasi may tendency din tayong ganun, ay tiwala ako sa kanya. So, baka tama naman yan. Minsan Oo. ganun na rin siya. Maganda yung sinabi niya. Yung sinasabi niya kanina, minsan pag may influencer na napanood, hindi lahat ng tao, ang isang tao na madali maniwala ng fake news, kapag nakita niya na si ganito ang nagsabi, naniniwala siya agad kasi parang ang tingin niya, dami followers, influencer to, maniniwala ako dito. Or sometimes, hindi nga sa following. Babalik na naman tayo dun sa Ayun nga ang sinasabi ko. Lumabas na ho yung punto ho natin dito mga kabalitaan. Hindi ho nagbe-base sa mga followers, subscribers, yung taong nagbibigay ho ng reaction or nagdi-discuss about patungkol ho sa mga usapin ngayon. Na ayon sa iba, marami itong subscribers, so magaling ho ito. Pero hindi pala magaling, hindi pala eksperto. Yun ang sinasabi ho dito. Kaya nga sabi ko nga kanina na tayo ay objective lang ho tayo. Yung sa atin ay pagbibigay linaw, pagtutuwid sa mga mali. Kahit nga po maliit lang ho yung bahay ho natin, ilan lang po yung mga pumapasok sa bahay ho natin, at least yung information na ating natatanggap po ay may kabuluhan. Very objective ho tayo dito. Well, in fact, kung may mga information ho tayong nakukuha na medyo doubtful ho tayo, what we are trying to do mga kabalitaan, before we air, kailangan ho magkakaroon ho tayo ng reference. At atin ipapakita ho sa kanila kung ano po ba yung ibig sabihin nito. At ito po ba ay totoong balita, totoong impormasyon. Di po ho ba? O gaya na lang ho ng sabi ho natin nakaraan na aabot ng 1 milyong katao ang dadaluho sa rally diyan sa Lunes sa Quirino Grandstand January 13, 2025. Yun po yung nalaman ho natin sa mga subscribers. So, nung sinearch ho natin online, tinitignan natin kung may information bang lumabas ho dito, may binabalita ba. So, hinook up ho natin, pinick up natin yung kanilang content. At doon nga, pinapakita natin na 1 million katao ang posibleng dadalo. It's either possible, more or less po ho yun. Not just only 1 million exactly, kundi mayroon pa ho yun. Possibly or possible. More or less po ang ibig sabihin ho nun. May nagko-comment kasi sa vlog natin, ang liit, naliliitan ka lang ba sa namin sa simbahan namin 1 million, baka lulunukin mo yung sinasabi mo. Tingnan niyo po yung komento na gayon. Nga, di ba? Parang mahina yung kanyang pagkakaintindi ho sa sinasabi natin. Kasi yung iba minsan nakatuon lang ho kasi sa thumbnail. Hindi na ho pinapanood yung buong istorya sa content ho, kung anong konteksto meron ho diyan sa loob sa video iyan. Kaya sabi nga, dapat maging critical thinker ho tayo. Kasi nga, kung makikita natin yung headlines, na ganito yung headlines, dapat papanoorin nyo yung buo para maintindihan ho mga kabalitaan. Normally ho, as a journalist, before, may tinatawag ko kasi tayong parang catchy thumbnail. Kumbaga, catchy sa paningin ng tao, gagawa ka ng headlines na pinunto mo doon, pero yung buong istorya ay nasa loob ho. Mababasa ho sa column na yan. Parang ganun po ho ba? So, yung iba kasi pag sinabing nasa thumbnail ay ayun na ho. Makikita. Pero marami pa ho yung karugtong dyan. Marami impormasyon na madudugtong ho dyan sa thumbnail na inyong mababasa mga kabalitaan. Hindi man pwedeng isulat lahat
sa thumbnail na yung ano yung kwento sa loob ng column na yan, isulat mo lahat. Hindi naman, no? Pinaka-importante lang po yun. Tawag noon, pinaka-punto lang po yun na dapat na andyan sa thumbnail. Mababasa at kita at abot na yun sa mga readers. So, di po ho ba? So, ganun po yung ibig sabihin nun, mga kabalitaan. Bias nung tao na nanonood o nakakakita ng balita. Totoo. Kung minsan nga, yung maniniwala ka, di ba? May mga tao may posisyon at meron silang mga lisensya na nga nagagamit pa sa hindi maganda. So, nakakalito. Kaya malilito din sila kasi hati din siya. Yeah, kaya komplikadong proseso talaga yung ganitong usapin. Kaya importante yung patuloy na ganitong usapan at saka voters education talaga. Talagang nandun tayo sa community din na level. Voters education na kanina sinasabi mo, parang sa curriculum natin na ituturo naman, pero for you, kulang pa, hindi sapat. Dapat mas paigtingin ang Yeah. pagtuturo, pati social media education. Yeah, kasama dapat talaga yun. At yung paraan kung paano dinideliver po ito. Kasi kung minsan, paano siya dinideliver, kunwari yung mga kabataan, maganda na may alam sila. Kaya lang minsan, kapag kung paano natin ine-educate yung mga kapwa natin, halimbawa, yung wala masyadong alam, di ba? Yung tendency ay masyadong strong, di ba? Instead na ma-educate sila sa paraan na parang mas open, mas nagiging resistant kasi yung nagagamit natin yung knowledge na parang bang superior tayo sa iba. Isa pang issue din yun, no? Yung shame. Oo, kumbaga, nagiging isa din siya sa issue kung bakit mayroong division din or nade-divide tayo. So, yun, kung paano din yung paraan, kung paano i-deliver. Pwede ba din natin ding can we conclude rin, Professor, na ang isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa ating mga kababayan ay madaling mapaniwala ng ilang mga tao, ng ilang mga gustong maglingkod sa bayan daw, ay dahil sa kanilang kahirapan. Basic factor yun. Hindi yun, undeniably, yun ang sitwasyon sa Pilipinas. Dahil mahirap ang ating kababayan, oo, kung sino, no, mahirap, no? So hindi na nakapag-iisip talaga. Pwede ba sabihin natin yon? Kaya yung iba, no, kung sino ang makapagbibigay ng ayuda, kung sino ang kanilang tingin malalapitan nila, doon sila. Oo. Kung sino magbibigay ng panandaliang parang tulong sa kanila para maiwasan yung kalam ng sikmura. Yung Panandaliang basic, aliw. di ba? Yun minsan yung, kasi ang gusto nila maramdaman eh. Maramdaman, sino ba nagbibigay sa akin ng pagkain? Sino ba yung yung nagiging present? Oo, important. O ganun ho yung mangyayari sa mga bayaring vloggers, mga kabalitaan, no? Kasi ngayon ay talagang sumisibol ho sila ngayon. Talagang gumagano, no? Papuntang Tatsulok, oh. Tapos yung Tatsulok na yan, lahat sila ay nasa tugtog. Hindi, kanta niya, ba? Di ba? Gumagano ipon-ipon sila doon. Siyempre, yung nasa Tatsulok ay yung boss ho nila. Ngayon, pag bumagsak at nalaglag ho yung boss nila, kasi ngayon talagang sila untouchable. Ika nga. At kumbaga, kung anong gusto mo, lahat meron na. Andyan na. Kasi nandyan yung kamahalan ho natin. Parang ganun ba? Pero, pag itong nasa tuktok na nakapatong at bumagsak ho ito, itong mga bayaring mga vloggers, mga kabalitaan, unti-unti ho yang mawawala. Wala na hong tinatawag na survival, mga kabalitaan. At yun nga po, mga kabalitaan, ang mangyayari ho dyan, wala na, hindi na sila makakakilos. Kasi, na sila bugbog sarado na, sirang-sira, sunog na sila sa mga vloggers na hindi bayaran, na sila na naman ho yung aakyat sa tuktok, at yung pag-akyat ho nila sa tuktok ay talagang solido, pulido. Dahil nga po, yung mga vloggers na yan ay maaari rin silang huminto at maaari rin ipagpapatuloy nila dahil hindi ho sila umaasa sa bayad ng kanilang sinusuportahang politiko, mga kabalitaan. Ang mahirap lang doon, yung mga sinusuportahan ng politikong mga vloggers, pag nasa tuktok na, pag bumagsak na yung kanilang amo, ay mahirapan na ho kasi markado na ho sila sa lipunan ho natin kung sino-sino ho yung mga hinampak na yun, mga kabalitaan. Yun po ang disadvantage ho noon sa mga bayarin at hindi bayaring vloggers. Di po ba? Kasi nga, yung mga bayaring vloggers, nasa bahay lang ho yan. Tama yung sinabi ni Kuya Ted, ni Manong Ted, nabibigyan lang ng gadget. 1, 2, 3, 4, 5, 10. May 10 na gadget ako. Iba't ibang account. Yun, pang trolls lang po ho yun, mga kabalitaan. Paninira lang po ho yun. Pero yung mga hindi bayarang vloggers, gaya ko,
Ay kahit manalo man sila, yung mga pinoproteksyon na amin, sinusuportahan natin, kahit hindi nila tayo papansinin, makapagpatuloy pa rin ho tayo sa pagbablog mga kabalitaan. Gagawa pa rin tayo ng content. Dahil hindi tayo nahihiya sa taong bayan. Yung mga bayaran talagang mahihiya yan pag natalo yung amo nila. Talagang nakakahiya yun sa kanila mga kabaitaan. Hindi na ho yan magbablog. Mananahimik yan at doon na ho yan sila hahanap ng paraan para kumita na naman ng pera. Doon ang papasok ang salitang kapit patalim mga kabaitaan. Kasi kami mga vloggers na mga DDS, may mga trabaho kami maliban ho sa pagbablog. Wala ho problema ho, kaya lakas loob ho kaming makipaglaban ho, sundutan ho sa kanila mga kabalitaan. Pero sa tama lang ho tayo. Pero itong danagan ay hindi ho nakikiaway. Hindi nakikipag-away ho sa mga vloggers ng Bangagers Vloggers. Yung sa atin ay tinutuwid lamang ho natin ito. Wala ho itong personalan. Pagkatapos ng eleksyon, manahimik na kayo kasi patuloy kami kasi nga wala kaming ikakahiya sa taong bayan mga kabalitaan. Lalo na pag manalo yung sinusuportahang manok, yung mga DDS mga kabalitaan. Importante yun. Okay. Tsaka hindi na sila mag-aalam pa kung itong taong ito ay nagpapanggap lang, no? Oo, wala na silang fact-checking nga, basta importante. Yun na yata din yung motivated reasoning. Oo. Basically, doon ka babalik, di ba? Professor? Oo. Tama. Kaya importante din. Okay. Ako lang ang invitation ko dito ngayon sa mga ang invitation ko doon sa mga yung mga nag-educate din. Lalo pat meron tayong alam, gamitin natin yung lengguwahe na maunawaan tayo ng iba. Tama. O kasi kapag yung 'di ba? Iba kasi ang dami ng alam talaga, pero yung word, yung pare, mas sanay sila sa Pilipino, mas sanay sila na mas madaling maintindihan. Mas nakakatulong yun mas magaan. Kaya pansinin natin yung mga politiko na napaka-given naman yung sinasabi, napaka-cliche, wala na magugutom, etc. Pero naniniwala sila. Kasi yun yung mabilis na matandaan. So ngayon, paano itatranslate itong mga evidence-based information sa madaling maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino? Diba? Yes po. Yes, Oo. yes na yes. At yan nga yung ginagawa mo ngayon, Doc Rian. May reason pala kung bakit pag pinapanood ko yung videos mo, the way you send your message to your audience, medyo mas malambing yung pag-explain mo, mas maayos sa pakikipag-usap. Kasi may factor din yun, pag nafe-feel nila na parang mababa ang tingin mo sa amin, mas di ako makikinig sa'yo. Check this out. I'm going to show you how I afforded this car. Okay, you ready? All right, 100. Yeah, marami naman talaga ang uhaw na matuto. Kaya lang kapag siyempre nararamdaman nila talaga na intimidating yung salita mo, parang ayaw nilang makinig. Ayaw nilang manonood ka na lang ng video, mamandohan ka pa, di ba? Parang gano'n. Actually, marami namang kaparaanan siguro sa isang pagkakataon. Maybe we can discuss this, Doctor, yung means of communicating or means of, communicating the message doon sa target recipient. There's so many ways in doing that, right? Marami kasi, Yes, meron kasing shock information, di ba? Merong, alam mo yon, Gulat meron ka kasing talaga. indoctrination type. May mga klase kasi na, di ba? So, kapag inaaraw-araw mo, chances are baka absorb. paniwalaan ka na nila. Tama. Di ba? Depende yan. Napakarami pagkakataon niya. So kaya nga inaraw-araw din natin itong si Mema na itutuwid yung kanyang mga kabalitaan, yung kanyang mali at maling paniniwala ko at fake news. Dahil sabi nga ni Manong Ted, kung araw-arawin ho siyang panunuorin, ay malamang ho ay talagang papaniwalaan ho siya ng mga undecided na mga individual na wala pa hong tamang desisyon kung sino-sino yung kanilang kakampihan. Yan po ang ibig ho sabihin natin. Kaya dito lang ho tayo talaga sa tamang daan na kung saan ay ating itutuwid ho. Itutuwid ho natin para ho sa mga kahit papaano makakatulong ho tayo sa mga kababayan ho natin na may kulang din sa impormasyon. Kasi hindi naman lahat mahilig sa social media araw-araw. Minsan pag nakabukas ng social media, napapanood lang itong isa, kahit mali na, kahit fake na. Ito pala si ano. Okay. Kung lumipat ho siya sa iba at nataon na yun din yung discussion, o kunyari sa atin, mali pala yung narinig ko, ito pala yung isa.
ito pala, di ba parang, siyempre, maglalaro din yung isipan ho niya. At doon pa lang, ay talagang mapapaisip na ho yung tao na, kailangan ho talaga, mag-research muna ako, baka sino kayang totoo sa kanila. Doon na ho, lalabas yung critical thinker ho ng isang tao, mga kabalitaan. At siya na ho makapag-decide sa kanyang sarili na hindi ho madidiktahan sa kanyang nakikita. Kundi nadidiktahan yung sarili niya sa kanyang paniniwala at pagkakaintindi ho sa sitwasyon kung saan siya ay medyo alanganin na maniwala at nagkaroon ng tamang desisyon sa bandang huli, mga kabalitaan. So ayun po, hindi natin ito tatapusin itong programa ni Manong Ted at ni DJ Chacha dahil mabahaba na po yung oras, mga kabalitaan. Sumobra na ho tayo sa isang oras. Anyways, na sinasabi ko, uncut video ito. Wala tayong edit-edit, wala na hong tanggalan sa mga salitang medyo nabanggit ho natin dito na out of topic minsan. Kayo na pong bahalang humusga. Mag-comment ho kayo sa baba kung ano po yung naintindihan nyo dito. At magpapasalamat na rin din ako in advance sa inyo dahil sa inyong walang sawang panood at suporta ho sa ating programa, ang Danagan Balita Reaction Video News Update Kabalitaan. At bago pa po tayo magtapos, ulit-ulitin ko pong papasalamatan si Jornix 5274 na talagang laging updated at nakikipag-communicate ho sa atin, mga kabalitaan. Maraming salamat. Gayon din si Ana Santos na laging nanonood na walang skip daw sa kanyang sa mga ads na kanyang pinapanood na video ho natin. At gayon din si Tubi 1984 Tobias, lalo na yung mami niya si Mami Rose at si Daddy Berting Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam ho sa inyong lahat sa panunood. Maayong adlaw ninyong tanan, mga kabalitaan. So walang tulugan to. Medyo kailangan na nating umidlip dahil nanlalaki na ho yung ating mga mata. Kahit makatulong lang tayo ng 3 oras, 4 na oras, balik na naman sa trabaho, masaya na ho tayo basta andito lang kayo lagi nakatambay, naghihintay sa ating mga reaction video sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Ako'y magpapaalam na Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino sa amang lupalop ng ating mundo. Sana tayong lahat ay masigasig pa rin at ipagpapatuloy ang araw-araw na gawain at dapat magiging malakas bawat oras, minuto, mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out!